Ayan po guys. Magli-lipstick na tayo. Ayan, konting lipstick lang. Talagang may pop-up po dyan sa mukha natin. Di po ba? Ayan po mga guys. Thank you so much. So, pinakita ko lang po sa inyo yung aking konting secret. Ano po yung secret natin? Let's check our own selves. Parang check-up. Hindi man tayo doktor, pwede po tayong magkaroon ng personal check-up po. Tingnan natin yung ating mga mata. Dito po, kung meron dyan nakaumbok, may mga nakaumbok po dyan na hindi dapat nandyan, ibig sabihin mataas na po yung ating kolesterol. O medyo ganyan din po, ayan, pero hindi po masyado. Kasi, pag sobrang taas po ang kolesterol natin, talagang malaki ang mga umbok-umbok po dyan. So, ayan, pag nag-makeup kayo, titingnan nyo po, ayan, titingnan nyo kung meron dyan nakaumbok. Ayan. So, kasi kung wala naman po, ibig sabihin healthy pa rin tayo. Pero iba na rin po talaga yung pa-check up tayo sa doktor. So, kailangan po meron tayong annual check-up. Yun po. So, kaya titingnan nyo po, no? Babantayan nyo po yung inyong mukha. Pag kayo po ay nagmi-makeup, hindi lamang po yun sa pagpaganda, kundi mismo check-up po yun sa sarili nyo. Ayan, so Merry Christmas po sa lahat. Ay, by the way, ito nga po pala, ito, nabili ko po sale. Original price, $899, but I bought it only for 50% less at 400 something na lang po siya. So, kaya, ayan po, meron akong nagamit sa napakadaming events ito pong December. Itong December, ito po yung aking naging, ang ganda po, ang laki ng ano nyo. Ang laki po ng mirror niya, at saka iyan. And best of all, maraming kulay para pinturahan po natin ang ating mga mukha. Ayan po, dating trabaho po kasi ni Simply Jane ay promo po sa mga makeup. Kaya pwede naman po tayong magpaganda kung gustuhin natin. So why not? Bakit hindi tayo magpaganda? Opo, kasi binigyan tayo ng likas na kagandahan ng Panginoon at kailangan po nating ibayuhin pa yung ating kagandahan. Ayan po, hindi ko po sinasabing maganda ako Don't get me wrong. Ibig ko pong sabihin, pwede tayong magpaganda. Kahit paano naman po, ganyan. Kasi, ang ginawa ng Diyos talaga ay maganda naman, di po ba? We were made unto the image and likeness of God. Take note of that. So, ayan. So, Jesus was born in Bethlehem. So, naging tao po siya, nagkatawang tao siya sa lalang ng Espiritu Santo, sa kay Santa Maria Birhen, at naging tao po siya kasama natin. So, God with us, Emmanuel. Merry Christmas po sa inyong lahat. Ay wag ko na pong pahahabain ang aking explanation diyan po sa pagkatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo. He was made man. So, dun po sa Annunciation, ang sabi po natin ay, the Word was made flesh and dwelt among us. So, and the Word was made flesh and dwelt among us. Nung last Sunday nga po, last Sunday of Advent, nung sinindihan po yung fourth candle of Advent, dun sa Advent wreath, ay actually, ang tinatawag po yung misa na yon ay Misa Aurea. Ang ibig sabihin po ng Aurea, gold. So, golden mass po iyon. Bakit po naging golden mass siya? Kasi, yun nga po, yung parang golden gift ng Panginoon. The golden gift of His Son becoming man. And the Virgin Mary said yes, her fiat to God the Father through the Holy Spirit when the Holy Spirit came down and proposed to her na siya po ay maging nanay ng kanyang kaisa-isang anak, only begotten Son of the Father, our Lord Jesus Christ. So, nagulat naman po ako na nung Christmas Eve Mass, kita nyo naman po, ang dami-daming tao. Talagang overflowing po yung simbahan. Makikita mo talaga ang napakalaking simbahan.
Sobra 2,000 po yung capacity ng simbahan namin. Pero overflowing pa po, talagang overflowing. So ibig sabihin marami pa naman din po ang nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Marami man pong naglipana at nagsulputan ng mga bagong relihiyon, ay nandun pa rin po ang pananampalatayang Katoliko-Kristiyano. Ang original po nating sinasampalatayanan, tayo po mga Pilipino, originally, lahat naman po tayo mga Katoliko. Hindi ko lang po alam kung paano po sa journey nila, medyo na walan sila ng gana. Medyo sa journey nila, sa kanilang paglalakbay, ay nawalan po sila ng gana sa ating Katoliko-Kristyanong pananampalataya. Siguro po may mga question mark sa kanilang mga isip at puso at diwa, kaya sila po ay naligaw, kung naligaw man po, no? Sorry na lang po, no? This is a very sensitive matter, a very sensitive issue, pero ang prayer ko po sana ay nakita nyo, nahanap nyo po ang inyong hinahanap na kapayapaan at ang inyong hinahanap at nahanap nyo na pong katotohanan. Kasi kailangan po nating aralin, kailangan po nating talagang i-experience. Kasi pag na-experience nyo po ang love of God, ay hindi nyo po you cannot give it up, kumbaga. No? Kasi when I was younger, yun po ang experience ko, no? Napadpad po ako sa isang relihiyon at pinangaralan po, ang sabi po doon ay kayong mga Katoliko hindi kayo maliligtas, sabi pong gano'n. Ayan, na-emotional po tuloy ako. Pero naisip ko po, the grace was so strong in me at that time, at ang naging inspiration ko po at that time was, sabi ko, bago ko po i-give up itong pananampalatayang ito, kailangan ko po munang pag-aralan at baka naman po i-give up ko something that is already gold. Yung treasure is already in my hands at pakakawalan ko po ng without a good fight. So, kailangan ko po talang ipaglaban, di po ba? Kasi ako po ay bininyagan bilang Katoliko-Kristiyano. Bakit ko naman po i-give up yan ng basta-basta na lang? So, kaya pinag-aralan ko po talaga. At hindi nyo man po naitatanong, si Simply Jane po ay nagmasteral po ng religious education. Kasi gusto ko po talagang i-discover ang faith ko. At unti-unti talagang na-discover ko naman po. Hindi ko po sinasabing perpekto po ang ating simbahang Katoliko, hindi po. Actually, marami po talagang, kasi tayo po ay, we are just journeying on. It's a journey na kailangan po natin. Kaya ang simbahan po ngayon nagkakaroon ng synod, may synod of bishops and cardinals po sa Roma. Kasi pinag-aaralan nila talagang iniintindi po ng ating Santo Papa ang mga issues na hinaharap po ng ating simbahan sa ngayon. So, ipag-pray po natin yun, yung sinodo na yun, na sana po ay maraming mga magbubukas, no? Many doors will open up, pati mga windows ng ating simbahan. Yes po. At alam naman po natin, ang simbahan po ay kaakabay natin, okay, our kalakbay. Naglalakbay din lang po ang simbahan. Naglalakbay din lang po tayong lahat. We are the pilgrim church, journeying towards eternal life. So alam naman po natin lahat ng mga bagay-bagay dito sa mundo ay passing lamang. All things are passing. God never changeth. Only God sufficeth. Sabi po ni Santa Teresa de Avila. Ayun po. So, kailangan po natin ipagdasal ang ating buong mundo na nakakaranas po ng maraming wars, okay, mga higwaan, maraming trials. Nung makailan lang po ay naranasan natin ang COVID pandemic. Yun po. So, hindi po natin alam kung ano pang ating mga kahaharapin in the future. Pero I wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year, a Happy 2024. So I hope and wish that grace will be overflowing for you and your families. Thank you so much for watching. This is Simply Jane saying, God bless you.
See you on the next vlog. Bye!